Marami sa inyo na nanonood ay maaaring nakakaalam na sa ilang sandali tulad ng pagkokonsagra ng Eukaristiya sa misa, ang pari ay itinuturing na in persona Christi. Ibig sabihin, hindi siya kumikilos para sa kanyang sarili, kundi bilang kinatawan ni Kristo. Ngayon, tatalakayin natin ng direkta ang mga mismong testimonya na nagpapatunay sa katotohanan ng presensya ni Kristo sa misa. Manatiling nakatutok. Maligayang pagdating dito sa Ang Tinig ni Padre Pio. Kung kayo ay bagong tagapanood o bumabalik dito sa channel namin, ikinatutuwa namin na narito po kayo. Ang kwento ngayong araw sa buhay ni Padre Pio ay maaaring makapagbigay inspirasyon sa inyo sa paraang hindi nyo inaasahan. At bago po tayo magpatuloy, nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga lumahok na sa aming grupo ng mga taga-abuloy o donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Ang inyong tahimik na katapatan ay isang buhay na paalala na totoo ang espiritual na pamilya na ito. At marahil ay dumating ang mensaheng ito sa isang sandali kung kailan sinusubok ang inyong pananampalataya. Kung kailan ang bigat na inyong dinadala ay alam lamang ng Diyos. Ang pagiging miyembro ng eksklusibong grupong ito ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta sa channel na ito. Ito ay tungkol sa pagkapit ng mas malalim sa inyong sariling buhay espiritual. Ito ay tungkol sa paglalagay ng inyong mga inspirasyon, pamilya at mga lihim na pakikibaka sa ilalim ng espiritual na pangangalaga at proteksyon ng Panginoon. Ang inyong pangalan at intensyon ay inaalala sa regular na banal na misa kasama ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio. Hindi ninyo kailangang maglakad ng mag-isa. Kung nararamdaman ninyong tinatawag kayong sumali sa grupong ito, tingnan lamang ang mga detalye sa ibaba sa description box. Ang mga kwento ngayon ay mula sa aklat na Padre Pio, The Unknown Miracles of the Stigmatized Saint ni Jose Maria Zabala. Sa loob ng mga pahina nito, natuklasan natin ang mga kamangha-manghang salaysay tungkol sa misa ni Padre Pio. Kinapanayam ng may akda ang tatlong pari na malalapit na kaibigan ni Padre Pio na nagpatotoo na nakita nila ang pagsasanib ng ating nagdurusang Panginoon kay Padre Pio sa panahon ng misa. Nang walang karagdagang abala, simulan na natin ang unang salaysay ayon kay Padre Paulo Covino. At sabi niya, isang buong pangyayari ito, aniya, nang tinutukoy ang misa ni Padre Pio. 2 minuto lamang matapos buksan ni Padre Pio ang mga pinto ng simbahan, nanaig ang lubusang katahimikan. Aalisin niya ang kanyang guwantes at ibibigay sa akin. Pagkatapos ay papatunugin niya ang kampanilya. Sa panahon ng misa, kapag kinanta niya ang mea culpa o yung penitential rite dahil sa aking kasalanan, no, hahampasin ni Padre Pio ang kanyang dibdib ng napakalakas at maririnig sa buong simbahan na parang siya ang pinakamalaking makasalanan sa mundo. Pagkatapos ay inilarawan niya kung ano ang nararanasan ni Padre Pio. Sa pagdiriwang, si Padre Pio ay hinagupit at pinutungan ng mga tinik. Sa komunyon, siya ay namatay. 20 minuto pagkatapos, babasbasan niya ang lahat ng mananampalataya at babalik sa sakristiya, kung saan ibabalik ko sa kanya ang mga guwantes. Kaya tulad ng ating narinig, pinatutuhanan ni Father Paulo na literal na dinaraanan ni Padre Pio ang paghihirap ng Kalbaryo. At paalala ko sa inyo, ito ay mismo ang misa, isang muling pagsasabuhay ng Kalbaryo. Sa misa, ang sakripisyo ni Kristo ay ginagawang kasalukuyan dito at ngayon. Upang lalong bigyan din ito, pakinggan natin ang ibinahagi naman ni Padre Pierino Gaglione. Sabi niya, sa misa si Padre Pio, nakita ko si Jesus. Madalas kong tinutulungan si Padre Pio nang siya ay nagdiriwang.
Sa isang pagkakataon, bago magbigay ng komunyon, habang nasa altar pa, lumingin siya at nakita ko si Jesus. Siya ay naroroon ng personal upang magbigay ng komunyon. Hindi ko kailanman tinanong si Padre Pio kung paano nangyari ang ganitong milagro. Naiintindihan ko lamang na si Jesus ang aking nakita. Nabighani ako nang makitang nagbibigay ng komunyon si Padre Pio habang ang kanyang muka ay nagbago sa hindi kapanipaniwalang kagandahan. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya. Sa una, ang misa ay tumatagal ng 2.5 oras. Ang pinakamahabang oras ay sa komunyon. Sa pagkakonsagra, nakibahagi siya sa mga paghihirap ni Jesus. Sa komunyon, nangyari ang pagbabago ng buhay. Ibinigay ng pari ang kanyang buhay kay Jesus at ibinalik ito ni Jesus sa kanya. Patay akong nabubuhay, sabi ni Padre Pio, at idinagdag niya, hindi ko nga alam kung paano ako nabubuhay. Higit pa rito, si Padre Vincenzo da Casacalenda ay nagpatotoo rin sa misteryosong pagbabagong ito ni Padre Pio sa panahon ng pangkokonsagra. Ibinahagi niya, sa kanyang muka, walang aninag ng anumang nakasisilaw na ningning o supernatural na kapangyarihan na maaaring asahan. Sa halip, nagbibigay ito ng impresyon ng sakit, ng matinding pagdurusa. Mabagal siya sa lahat ng kanyang galaw, natural sa lahat ng kanyang kilos, maingat sa kanyang pagbabasa, laging katamtaman ang kanyang mga kilos, walang nagsawa na pagmasdan siya. Ngayon, lubos kong minamahal ang sumusunod na paglalarawang ibinahagi ni Padre Vincenzo. Sabi niya, tila si Padre Pio ay ginawa ng eksakto, walang sobra ni walang kulang upang ipagdiwang ang banal na misa. At nagpatuloy siya, matapos ang pag-aangat at pagkukonsagra, may isang tunay na hindi pangkaraniwang bagay na makikita sa kanyang mukha. Hindi namin alam kung ano, ngunit may nangyari roon. Marami ang nagkomento. Pero mukhang si Jesus mismo at patuloy silang lahat na nakatuon ang hindi kumukurap na parang nasuspinde. Kalahating nahiwalay sa mundong ito at lumubog sa kontemplasyon ng isang bagay na hindi nila nakikita ngunit nararamdaman ang pag-iiral nito. Ang may akda, si Jose Maria Zabala, ay gumawa ng malalim na konklusyon. Si Padre Pio ay sumanib kay Kristo sa sakripisyo ng Eukaristiya. Siya ay naging isang buhay na larawan ng ipinako sa krus na si Kristo. Ipinako kasama ni Kristo, hindi na siya ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa kanya. Ang ipinako sa krus na si Kristo ay naging makikitang naroroon kay Padre Pio na hinihiram niya ang kanyang boses, kamay at puso. Lahat ng pambihirang pangyayari na nangyari at patuloy na nangyayari sa pamamagitan ni Padre Pio ay isang makikita at malakas na gawa ng nabubuhay na si Jesus. Sila ay tunay na muling nabuhay si Jesus mula sa pagkamatay at tunay na naroroon sa gitna natin. Kung si Padre Pio ay hindi hinulma ni Kristo, paano ipapaliwanag ang mga pagdurusang nakita sa kanyang mukha, ang mga panginginig ng kanyang katawan, ang kanyang pagpupumilit na tumayo pagkatapos ng pagluhod, na parang ang bigat ng krus ay nakapipigil sa kanya? At ang kanyang mahahabang ekstasya at pagkakahiwalay na nagdadala sa kanya palayo sa magulong mundong ito? Sino mang nakadalo sa kanyang tanyag na misa ay hindi kailanman makalilimot nito. Napakalinaw ng impresyon ng pagdaig sa lahat ng distansya ng panahon at espasyo sa pagitan ng altar at kalbaryo. Kaya paalalahanan natin sa ating sarili na ang misa ay hindi lamang isang muling pagtatanghal. Ito ay isang banal na sandali kung saan si Kristo ay kasama natin.
na inihahandog ang kanyang katawan at dugo para sa ating espiritual na pagkain. Naway palalimin ng pag-unawang ito ang ating paggalang at pagkamangha sa bawat pagkakataon na makilahok tayo sa banal na pagdiriwang ng misa. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, ng mahal na Birhen at ni Padre Pio, at magkita-kita muli tayo sa susunod na video. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e